Hello po mga kapatid. Magandang umaga po ulit sa inyo. Magandang araw at magandang gabi sa lahat mga kapatid. Nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ating ginagawa mga kapatid, mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa araw na to dahil kami po ay makakapagbasa, makakapag-aral, makakarinig ng iyong mga makapangyarihang salita o Diyos. Salamat po Lord, Ikaw po ang may kaloob nito, Ikaw ang may kagustuhan nito na kami makarinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga salita o Diyos. Kaya kami lahat po ay nagpapasalamat. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ang lahat ng aming mapapag-aralan, maririnig, kaya maintindihan namin ng lubusan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ako Lord, gabayan at turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba o Diyos sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid at Brother OG nga po. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Kahapon, isinare ko sa inyo ang chapter 19 na may pamagat na ang mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito ay pinaghanda ng Diyos ang mga Israelita, pinaglinis, pinalaban ng mga damit at sinabi kay Moses na magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. Yun ang sabi ng ating Diyos at yun nga at nagkaroon ng hangganan na wag lalapit doon sa bundok na yun dahil yun ay banal, ni hahawak dahil ang pupunta ron o hahawak ay mamamatay. At kung sino din ang, halimbawa may humawak o may pumunta ron na hayop man namatay at hinawakan mo yung namatay na yun, ikaw din ay mamamatay. Ganun ang sabi ng ating Diyos. Bawal kahit pari, sinabihan na wag pupunta ron, wag tutungtong o hahawak kundi si Moses at si Aaron lamang mga kapatid. At yun nga, narinig nila na dumagungdong, kumidlat, kumulog at nanginig ang mga Israelita. Dahil habang nagtatanong ang Diyos, habang nagtatanong si Moses, sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng kulog at kidlat mga kapatid. So dito po sa chapter 20, isa na namang mahalagang part ito dito sa Biblia na nandito sa Exodo mga kapatid. Ang pamagat nito, ang 10 utos. Ito na po yung the 10 commandments mga kapatid. At kasunod nito, natakot ang mga Israelita. Mag-umpisa na po tayo. Sabi dito mga kapatid sa chapter 20 nga po mga kapatid at verse 1, ito po ang sabi. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas, sabi niya, ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin, sabi ng ating Diyos. Verse 3 mga kapatid, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Tandaan niyo po yan. Yan na po ang una na sinabi ng ating Diyos sa kanyang ang 10 utos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin
Sabi po yan ng ating Diyos. Pangatlo, huwag mo silang yuyukuran ni, sabi dito, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. Siya ay sabi dito mga kapatid, mapanibughuing Diyos. Sabi niya, ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ang kasalanan mga kapatid, pakinggan nyo, ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit, sabi dito, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Kung ang iyong magulang o yung lolo ay tumutupad, sabi dito, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi. Bir mo, libu-libong salinlahi. Kung ikaw ay umiibig, sabi niya, sa mga taong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. No? Libu-libong salinlahi dahil ikaw ay tumupad sa mga utos, umibig ka sa ating Diyos ng buong puso't kaluluwa. Ngayon, ang iyong salinlahi, hindi lang sinabi 3, hindi lang 4, kundi libu-libong salinlahi. No? Ipadarama niya ang kanyang pag-ibig. Yan ang sabi ng ating Diyos sa atin. Kaya kung tayo ay umiibig, tutupad, susundin ng ating Diyos, libu-libong salinlahi natin. Simula sa anak natin, apo, kaapo-apuan, at sa mga susunod pang libu-libong lahi, ipadarama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Tandaan po natin yan. Sabi pa dito, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag mong gagamitin. Lalo na, nagsisinungaling ka halimbawa at sinabi mo, saksi ko ang Diyos. Kasalanan po yan. No? Kahit sabi mo nagbibiro ka, ginagamit mo ang pangalan ng ating Diyos. Kailan ka naman biniro ng ating Diyos? Ulitin ko lang, huwag mo gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Tiyak po, tinitiyak niya na paparusahan niya ang mga taong gumagamit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Sabi pa dito, lagi mong tatandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga, mga kapatid. Laging ilalaan kung araw ng pahinga, linggo halimbawa. Yan ay talagang pahinga, di ba? Yan ay bonding ng family, kakain, manunood, at ang iba naman, magiinuman, di ba? Pero sinasabi po dito ng Diyos, lagi nating tatandaan. At ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Sabi niya, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Monday to Saturday ka magtatrabaho at yung pang-7 ay ilalaan mo sa ating Diyos. Mananalangin, magpupuri, di ba? Magsisimba ngayon online tayo. Aatin ka ng online service ng bawat simbahan, ng bawat churches, mga kapatid. No? A-attend ka po. Tapos noon, magkakaroon kayo ng Bible study, aatin ng mentoring, magbabasa ng Biblia, at mananalangin. Ganun po ang gagawin dapat paglinggo. Dahil sabi ng ating Diyos, tapusin mo na ang iyong gawain sa loob ng 6 na araw. O yung pang-6 na araw at pang-7, ilaan mo yan sa ating Diyos. Amen. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo ang, sabi dito, ulitin ko lang mga kapatid, huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga alipin, lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipanayam sa inyo, walang magtatrabaho.
lalaki man, babae, katulong man, pati mga hayop na ginagamit sa pagtatrabaho, yung bawa, yung kalabaw, di ba po, kabayo, yung mga ngayon. Dapat magpapahinga din sila. 6 na araw, inulit ng ating Diyos, mga kapatid. 6 na araw ko nga nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit nagpahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Yung pampito, pinagpala niya yung 7 araw, mga kapatid. At inilaan para sa ating Diyos na buhay. Tandaan po rin natin yan, ano? Huwag nating kakalimutan yan. 6 na araw ka magtatrabaho. Lahat, pati katulong mo. Pero pagdating ng 7 araw, magpapahinga kayo. Magsisimba, magpupuri, awitan ng Diyos, manalangin, mag-Bible study, umattend ng mentoring. Yan po ang dapat lang natin gawin. Pag linggo nakalaan sa ating Diyos, pagtapos na, pwede na rin tayo muna magpahinga, mga kapatid. At bago na naman matulog, magpapasalamat, mananalangin, magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Sabi pa ng ating Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Napakinggan niyo, mga kapatid. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ginalang mo ang iyong mga magulang. Magtatagal ang iyong buhay dito sa lupa na binigay ng ating Diyos. Tandaan niyo po yan. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Ulitin ko lang, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Ayan ang mga utos ng ating Diyos sa 10 Commandments, mga kapatid. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Hindi naman totoo, pero sige, para ito'y madiin, para kang makulong, para kang maparusahan. Sasaksi ako, magpapatotoo ako na ginawa mo to kahit hindi. Yan po ay malaking kasalanan. Huwag mo pagnanasahang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya, halimbawa ng kapitbahay. Bawal mo pagnasahan. O anumang gamit niya, o anumang hayop niya. At ganun din kahit na kapatid mo ito, magulang mo to, hindi mo pwedeng pagnasahan niya, ay akin na lang yung damit mo, o akin na lang yung sapatos mo. Hindi pwedeng ganun. Liban na lang kung yan talaga ibinigay sa iyo. Salamat, di ba? Pero yung pagnanasahan mo sa kaibigan, sa kapitbahay, o kung sino man, yan po ay malaking kasalanan na sinasabi ng ating Diyos. Yan po ang 10 Commandments. Pagdating dito sa verse 18, mga kapatid, natakot ang mga Israelita. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta. At makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Sabi dito, nanatili silang nakatayo sa malayo dahil sa takot. Nagsasalita ang ating Diyos, no, kay Moses yung panahon na yun. Kaya takot na takot sila. Kaya dumadagundong, mga kapatid, kumikidlat, kumukulog. Nang lumapit sa kanila si Moses, sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay. Sabi ng mga Israelita, no? Ikaw na lamang po, Moses, ang makipag-usap sa Diyos at sabihin mo na lang sa amin kung anong sabi ng ating Diyos. Natatakot kasi sila, nanginginig sila, mga kapatid, na baka sila mamatay. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Sinusubok lamang kayo ng ating Diyos upang hindi kayo magkasala. Ngunit nananatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moses lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan
ng Diyos, mga kapatid. At pangatlo, ang mga utos tungkol sa mga altar. Alam niyo po sigurado ang mga altar, di ba po? Sabi sa verse 22, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita. Narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa, sabi dito, at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang mga handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na itinuturo ko sa inyo. No? Hindi basta-basta naglagay ka lang o may mga santong o yung mga altar na gawa sa pila, ginto o anumang gawa ng kamay, mga kapatid. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Sabi dito, kung gagamit kayo ng bato o altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyasan ng pait. Sabi ganyan, ng pait. Ang gagamitin sabi dito, ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan, yung kung pinapait mo. Di ba ganun yung paggawa ng mga rebulto, lalo na't kahoy ito, di ba pinapait yan, inuukit, di ba mga kapatid? Tapos sasambahin. Sabi ng ating Diyos, huwag kayong gagamit ng batong tinapyasan ng pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igawa ng altar na may baitang paakyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran. No? Napakalalim ng sinabi ng ating Diyos. Huwag ninyo akong igawa ng altar na may baitang paakyat. Walang dapat baitang. Tapos may altar. Hindi, sabi niya, hindi yun. Huwag ganun. Upang hindi malantad ang inyong kahubaran, sabi ng ating Diyos. At yan po ang katapusan ng chapter 20, mga kapatid. Una, ang 10 utos. Pangalawa, natakot ang mga Israelita. At ang pangatlo, ang mga utos tungkol sa mga altar. Una, sinabi ng ating Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin, sabi niya. Pangatlo, huwag mong silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay mapagnibughuin Diyos. Pang-apat, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na mapapahamak ka. Sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Sabi ganyan, sa inyo, binigay ni Yahweh na ating Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasahang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Amen and amen. At yan po yung 10 utos ng ating Diyos na tinuturo sa atin ngayon. Napakinggan na naman po natin yan. Alam nyo yan, mga kapatid. At napakinggan na naman natin ang 10 utos ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos, mga kapatid. Pinaalala niya sa atin na naman ito. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po ang sinasabi. Unang-una niya yung sinabi. Di ba? Mapanigbuho ang ating Diyos. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng ating Diyos. Igalang mo ang iyong ama't ina upang mabuhay ka ng matagal sa lupang ito. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, mga kapatid. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, mga kapatid. Huwag kang papatay,
Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi, huwag mong pagnanasahan. Mga kapatid, ang lahat ng bagay ng iyong kapwa. Yan ang inuutos sa atin. Pinapaalala na naman ng ating Diyos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat mga kapatid. Pag-usapan nyo rin yan tungkol dyan sa 10 Commandments na yan mga kapatid. Salamat sa ating Diyos, salamat sa inyo mga kapatid. Yan po ang chapter 20. Bukas ang chapter 21 na po ang aking isi-share sa inyo. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Tayo lalapit ulit sa ating Diyos. Alisin na po ulit natin yung ating mga isipin. Ang ating isipin lang ang inuutos, ang tinuturo ng ating Diyos sa atin ngayong araw na to. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa lahat ng may buhay, O Diyos. Salamat po Lord sa iyong mga salita na aming napakinggan na naman. Pinaalala mo na naman po sa amin ang iyong 10 utos, O God. Ang 10 utos mo na pinapaalala sa bawat isa, Lord. Kami po ay nagpapasalamat. Salamat po Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit, O God. Nawa magpatuloy nga kami at sundin ang iyong mga inuutos, ang iyong mga bilin sa amin, O God. Nawa ito'y sundin namin habang kami nabubuhay at ito rin ay sabihin namin, ibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay, O Diyos, upang kami mabuhay ng libu-libong salinlahi, O Diyos. Dahil yan naman ang iyong pangako, O Diyos. Kung kami ay susunod sa iyo, O God, tutuparin namin ang iyong mga sinasabi. Iibigin ka namin ng buong puso't kaluluwa at kami mabubuhay ng matagal, O Diyos. Thank you, Lord, sa paalalang yan. Thank you, Lord, sa bilin mong yan. Thank you, Lord, sa kautusan mong yan, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, salamat po talaga for all the blessings, for all the guidance, Father God. Sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman. Pag-ayos mo po ulit ng Israel, O God, upang sila ulit ay maging maayos at matahimik, O God. Salamat po dahil yan ay matutupad, O God. Kagalingan, kalakasan, kasaganahan, katahimikan, kapayapaan, at katagumpayan sa bawat tao, sa bawat tahanan, sa bawat lugar, sa bawat bansa, sa buong daigdig. Yan ay matutupad in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Wala nang virus in Jesus' name. Wala nang mamamatay, magkakasakit, magugutom at malulungkot. Ipagkakaloob mo yan sa amin lahat, O Diyos. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, O God. Ikaw ang aming Diyos na lumikha ng langit at lupa, O Diyos. Kaya kami po ay sa iyo lumalapit, sa iyo po ay nagpapasalamat, sa iyo po ay umiibig, at sa iyo po ay sumasampalataya ang bawat tao, O Diyos. Thank you, Father God, sa pagkaloob mong yan, sa pagkakataon na binibigay mo sa amin, O God. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga pastors, bishops, leaders na naglilingkod sa iyo. Salamat din sa akin, Lord, sa lakas ng loob at talino sipag na ibinibigay mo sa akin upang ako rin, Lord, ay magbahagi ng iyong mga salita. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At salamat sa mga kapatid ko na handang makinig sa aking mga mahal sa buhay, na handang makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita, O God. Salamat po, Lord, muli sa paglayo mo sa aming sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Salamat po sa bawat presidenteng iyong sinasamahan, O Diyos, at pinagtatagumpay, O God. Patuloy kami magtatagumpay sa inyong pangalan, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O Lord. At lagi ka naming pupurihin, sasambahin, dadakilain, iibigin ng buong puso't kaluluwa, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Salamat po.